Nanlalaki ang mga mata ko. Ano kayang gagawin ng babaeng to? What are you doing? Tanong ko. Bala ko siyang pigilan nang iangat niya sa akin na para bang papaluin niya ako. You will open the door nicely or I will punch you by this. Sabay taas sa lampshade. Napakaangas talaga ng babaeng ito. Ako pang sinusubukan niya? Did you think that you can get out from me using these child tricks? No, put that down. Utos ko. Open the door. Ulit niya. Bumuntong hininga ako at lumapit sa pintuan habang siya ay nakatayo pa rin sa paanan ng kama. Arthur? Ronald? Tawag ko sa dalawa. Hindi nagtagal bumukas ang pinto. Megan's POV. Nang bumukas ang pinto, niluwan nito ang dalawang lalaki na may hawak ng baril. Namutla ako na makita ang mga baril nila. At sa itsura pa lang nitong mga lalaki na tinawag niyang Arthur at Ronald, mukhang sanay na sanay na humawak ng baril. Kinakabahan akong tumingin kay Marcos na mas malapit sa pinto. Dahan-dahan ko na ibaba ang lampshade sa paanan ng kama. I'm shaking. Boss, may problema ba? Tanong ng isang matangkad. Hindi ko alam kung si Arthur ba ito o si Ronald. Bigla, hinablot ni Marcos ang baril na nagtatanong at itinutok sa akin ng mabilisan. Namutla ako sa takot at ginapangan ng kaba ang buo kong katawan. Papatayin ba niya ako ng lalaking to? Halos pinipigilan kong hininga ko sa sobrang takot na nararamdaman ko ngayon. Dismiss! Maangas sasabi ni Marcos sa dalawang tauhan. At sabay, sara sa pinto. Binalingan niya ako habang nakatutok pa rin sa akin ang baril na hawak niya. Kung may sakit ako sa puso, ay malamang pagmalalamain na ako bukas. Put that gun down! Magkahalong kaba at takot na nararamdaman ko, kaya ako nauutal. I won't! Matapang ka, diba? Madiin niya ang sabi sa baigting ng panga niya at seryosong tumitig sa akin. Marcos, please! Namumutla na ako sa takot. Baka hindi ko na to kayanin at baka himatayin na nga ako. In one condition, attorney. Seryoso pa rin to na para bang walang pakialam sa nararamdaman kong takot ngayon. Everything. Pikit mata akong tumango sa kanya dahil hindi ko na kaya pang tingnan ang baril na nakatutok sa akin. Narinig ko siyang bumuntong hininga ng malakas. Napadilat naman ako at huling-huli kong ngising aso niya. Hindi pa rin ako nakakabawi sa takot na nararamdaman ko kani-kanina lamang. Kaya naman hindi ako gumalaw sa kinatatayuan ko. Madali ka rin palang kausap, attorney. Nakangisi siya habang papalapit ng papalapit sa akin. Nang isang dangkalang pagitan namin, di ko na magawang huminga at baka itutok na naman sa akin ang hawak niyang baril. What do you want? Pinilit ko maging manihahon sa aking pananalita. Abandon the case na balak mong ipataw sa akin at sumama ka sa akin sa Spain, sa palasyo ko. Seryoso ito. Kinakabahan ako. Oo po, pwede kong iurong yung kaso. Pero hindi ko kayang sumama sa Spain dahil may pamilya ako naghihintay sa akin. What? Gulat akong tumitig sa kanya. Sa ayaw at sa gusto mo, attorney, sasama ka pa rin sa akin. Madiin ang pagkakasabi niya at balak pang itaas ulit ang baril. Binalot naman ako ng takot at kaba. You cannot do this to me. Pagmamakaawa ko. Kumunot ang noo niya na para bang naiirita sa hindi ko pagsagot ang diretso sa kanya. Attorney? Tawag niya sa akin. May halo pa itong pagbabanta sa pananalita niya. Nanginginig ako dahil sa takot. Gumulong ang luha mula sa mata ko nang hindi ko namamalayan. Matalim ko siyang tinitigan. Gusto kong iparating sa kanya ang galit ko sa pamamagitan ng matalim kong pagtitig sa kanya. Hindi ako kumarap habang ang mga luha ko'y walang tigil sa pag-agos ng aking mga pisngi. Pero tingnan mo nga naman ang walang hiyang siraulo. Mukhang mas natutuwa pa sa nasasaksihan niyang pangyayari. Anong karapatan mong utusan ako? Sa wakas nasabi ko na rin ang aking saloobin. Wala akong pakialam sa karapatang sinasabi mo. You better accept it. Sasama ka sa akin, Megan. Para bang isa lamang akong tuta na kung mautusan niya. Akala mo siyang amo ko, no? No! Hindi ako sasama sa'yo. Tumaas ang boses ko. You dare! Bumuntong hininga ito. Arthur, Ronald! Ulit niyang sigaw. Mabilis pa sa alas 4 nakapasok sa laban dalawang tauhan niya. Pakiramdam ko pa'y takot at takot sila sa amo nila. Kumuha kayo ng pen at paper at ibigay ninyo kay attorney. Utos niya sa tauhan. Madali ang mga kilos na nag-open ng isa sa mga ito ng drawer at iniabot sa akin. Hindi ko yung nakaagad na tinanggap. Tumingin muna ako kay Marcos. Anong gagawin ko dito? Madiin kong tanong. Hindi ko pa rin inaabot ang binibigay sa akin ng tauhan niya.
Isulat mo ang excuses mo para kay Mr. Beredo. Sabihin mo nga alis ka at uuwi sa inyo. Ganon din sa pamilya mo. Fuck you, Marcos. Abogado ang inuutusan mo. Hindi ako sumagot at nanginginig ang kamay kong inabot ang ibinibigay sa akin ng tauhan niya. Free yourself, attorney. At huwag na huwag mong susubukan tumakas o magmatigas sa akin dahil kapag nawalan ako ng pasensya sa'yo, sabay taas pa sa baril niya. You know what will happen, he added sarcastically. Stay here and better write your excuse before I come back. Walang tigil ang pag-uutos niya sa akin. Lumabas silang tatlo sa silid, kaya naman nakahinga ako ng maluwag. Wala na akong ideya kung saan niya nilagay ang bag ko. Nandoon na naman lahat ng mga importanteng papeles ko, pati passport ko, nandoon din. Bumunto hininga ako bago nag-umpisang magsulat ng excuses para kay John. Alam ko magugulat yun sa biglaan kong pag-uwi, which is hindi naman totoo, dahil inutusan lang ako ng demonyong Marcos. Nagdahilan na lang akong uuwi muna sa Antipolo dahil may emergency ang pamilya ko. Sumulat din ako sa pamilya ko na hindi ako makakauwi at wag na sila mag-alala sa akin dahil nasa mabuting kalagayan ako. Nang matapos ko yun, tumayo ako sa harap ng glass window. Pinagmasdan ng tahimik ang paligid. I even scanned his room. Wala masyadong gamit, mukhang wala namang nakatira. Pansamantala lagi siyang nandito. Palubog ng araw nang biglang bumukas ang pinto. Napatingin ako doon. I saw the demon. Walang reaksyon ng mukha pero may dalatong tray na puno ng pagkain. Bigla ako nagutom. Siyempre, maghapon ako hindi nakakain. Bukod sa tubig lang. Nilak muna niya ang pinto at pinataw ang tray sa glass table malapit sa kama. Sinundan ko na lang siya ng tingin. Eat? Utos niya sa akin. Napakabastos talaga ng lalaking to. Ano ko, aso? Hindi ako sumagot. Sa halip, tumingin ako sa kanya. Eat now, Megan. Hindi ka pa kumakain maghapon. Nagbago ang boses niya na para bang may pagmamakaawang kumain na ako. I cleared my throat. Hindi ko siya sinagot. Lumapit ako sa glass table at umupo sa sofa. Wala na akong pakialam kung tinititigan niya ako. Gutom na ako kaya kakain ako. Nagsimula ako magsandok ng kanin at ulam. Di ko siya tinatapunan ng tingin habang ginagawa iyon. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi ko. Umusod pa ako para hindi madikit sa demonyong balat niya. Hindi siya nagsalita. Nakaupo lang ito tinititigan ako. Hanggang sa matapos akong kumain, hindi pa rin siya kinikibo. Tumayo ako at kinuha ang dalawang papel na nakatupi. Here's my letter. Inabot niya at binulsa agad na hindi man lang tinitingnan kung ano nakasulat doon. Kampante ba siya na susunod ako sa utos niya? You did not even take a look? Hindi mo ba aalamin kung anong sinulat ko? What for? Alam ko tumutupad ka sa usapan, attorney. Tinaasan ako ng kilay. Oh really? Ganun ba talaga ang tingin niya sa akin? Well, tama naman siya. I will arrange everything tonight. Aalis tayo bukas. Sabi niya sa akin na seryoso ang pagmumukha. Hindi ako sumagot dahil magkahalo-halong emosyon ang nararamdaman ko ngayon. Iniisip ko pa kung anong buhay madadatnan ko doon at hanggang kailan niya ako gagawing bihag niya. Don't worry, attorney. Hindi kita papahirapan doon. Hindi ka magsisisi sa pagsama sa akin. You will like what life waiting for you in Spain. Nakangisi itong hinaplos ang kabila kong pisngi. Tinabig kong kamay niya. Kumunot ang noon niya at tinawakan ako ulit. Marami pa rin ba ang mga kamay ko sa'yo, attorney? Kahit magugas ka pa ng mainit na tubig, Mr. Maxwell de Garcia, hindi mawawalang dumi sa mga kamay mo. Biglang dumilim ang mukha niya. Umigting ang panga. Hindi siya nagsalita pero nagulat ako nang hawakan ako sa magkabilang braso. Mahigpit ang pagkakahawak niya na para bang dudurugin ang mga buto ko. Kaya naman pakiramdam ko ay nasasaktan na ako. Nasasaktan ako, Marcos. Take off your hands. Utos ko sa kanya. Nakangawi ng mukha ko. How dare you, attorney? Tinulak niya ako sa kama. Buti na lang at sa kama ako napaupo at hindi sa sahig. Tiningnan niya ako na nakamamatay na tingin na para bang gusto akong burahin sa paningin niya o pamaglaho ng tuluyan. Lumapit siya sa akin. Bumulong sa tenga ko. Sa susunod na ma-offend mo ko, using your sharp tongue again, I will make you pay. Mabilisan niyang hinalikan ng pisngi ko. Nanindig ang balahibo ko sa simpleng dampi ng labi niya sa aking pisngi. Try me. Tinitigan niya ako bago tumalikod. Nakatulala ako nakatingin sa kanya habang papasok siya sa banyo. Bakit gano'n ang pakiramdam ko? Sa simpleng dampilang ng balat niya sa akin ay para na ako nakukuryente. Ang init ng hininga niya. At pakiramdam ko yung naiwan pa yun sa pisngi kong ginawaran niya ng simpleng halik. 2 araw pang lumipas na ang buong akala ko'y makakaalis na kami kinabukasan. He is working on my papers going back to Spain with him.
Tingnan mo nga naman ang magagawa ng pera. Imposible. May turn into possible. Lalo sa isang Marcos Maxwell de Garcia, a multi-billionaire man. Kinabukasan maaga kaming bumiyahe sa airport kasama ang dalawa niyang alalay. Hindi niya binibitawan ang mga kamay ko na para bang dudukutin ako sa kanya. Hanggang makasakay kami ng eroplano, doon lang niya binitawan ang kamay ko. Business class ang usapan namin kaya pagkarating namin sa upuan, agad kong sinandal ang likod ko para ma-relax man lamang. I closed my eyes and let out a deep sigh. Are you hungry? Bigla ako narinig na tanong niya. Hindi ako kumibo. Nakapikit pa rin ang mga mata kong sumagot sa kanya. I am. Walang buhay kong sabi na hindi pa rin dumidilat. What do you want to eat? I can request what you want. Dumilat ako at tumingin sa kanya. Laking gulat ko na mapagtanto kung nakatitig pala ito sa akin. Binaba ko agad ang tingin. Anything, I don't mind. Hindi ako mapili. Walang bahid ng kaplasik ang sagot ko sa kanya. Bumuntong hininga ito. Maya-maya ay tinawag ang stewardess at sinabi ang pakay niya. Habang hinihintay ko ang pagkain order niya para sa akin, hindi ko maiwasang sumulyap sa gawin niya. He is seriously looking on his phone screen. Para bang ang lalim ang iniisip niya. Siguro kung nakilala ko siya sa mabuting paraan, baka isali ko na siya sa listahan ng mga crush ko. He is so damn handsome. Walang babaeng hindi hahanga sa kanya. Ang malalalim niyang mga mata, ang matangos ng ilong, at ang mapapilantik na pilikmatay lubos na nakakabighani. Isama mo pa ang magagandang katawan niya at pati po ng mga braso, na sa tingin ko'y alagang-alaga niya ang kanyang pangatawan. Tinapos kong panunuri ko sa kanya, at binaling ang tingin sa likod ko. I saw his two sidekick men. Busy rin ang mga ito sa kanilang mga cellphone. Di nagtagal dumating ng pagkain namin. Kaya habang lumilipad ang eroplano, ine-enjoy ko na lang ang pagkain ko. Binuksan ko na rin ang maliit na flat screen TV sa harap ng upuan ko at naghanap ng mga American movies. Halos pagtulog na lang ginagawa ko sa buong biyahe namin. Hanggang marinig ko na lamang na papalapag na pala kami sa Spain Airport. Doon lang ako kinabahan ng husto. Malayo na ako sa pamilya ko. Naginit ang mga mata ko pero pinigilan kong mapaiyak. Gabi na sa Spain nang makarating kami. Paglabas pa lang sa airport, may nakita na akong 6 na lalaki. Pare-parehong suot, wearing all black slacks. Tumango sila kay Marcos habang papalapit kami sa kanila. Hindi na rin binibitawan ni Marcos sa mga kamay ko. Welcome home, sir. Isa sa kanila ang naglakas loob na magsalita. Tumango si Marcos sa kanila. Sa tingin ko'y sobra-sobra siyang nirerespeto. Sumakay kami sa Bentley car na kulay puti kasama sina Arthur at Ronald. Arthur was the driver. Katabi naman ito si Ronald sa harap. Samantalang kami ni Marcos nasa backseat. Napansin ko rin ang dalawang itim na sasakyan na sumusunod sa amin. I guess dyan nakasakay ang 6 na lalaki na sumundo sa amin. Di nagtagal narating namin na malapala siyang bahay na sa tingin ko ay sa lawak niya baka kasing laki ng buong asyenda namin sa Antipolo. Namangha ako sa laki ng palasyong ito. May nakasulat pa sa main gate na Maxwell de Garcia Palace. So, dito siya nakatira? I wonder, nasa loob kaya mga magulang niya? Bigla akong kinabahan. Iniisip ko tuloy kung ano isasagot ko in case tanungin nila ako. We're here. Welcome to my palace, baby. Kinabahan ako sa itinawag niya sa akin. Di pa rin ako nakakabawi sa pagkamangha. Ginala ko ang mga mata habang hindi nakakababa ng sasakyan. I saw four pair of ladies standing at the front door. May isang may kaedaran ng babae at ang isa na may bata pa. Pagkalabas pa lang namin, salilubong na kami ng may edad na babae. Nakangiti ito sa amin. Welcome home, senyorito. Magiliw kong sabi sa amo. Sa tingin ko, mayordoma ito. Bumaling siya sa akin at ang tingin, nag-aalangan pa kung magtanong. She is my girlfriend, Auntie Luisa. She is Megan Lim. Pakilala niya sa akin sa matanda. Bumaling siya sa akin. Ipinakilala naman sa akin ng matanda. She's Auntie Luisa. Who raised me since I was a child. Dagdag pa niya. Namangha ako. Ang taas pala ng respeto niya. Para siyang hindi ang Marcos na nakilala ko nung nasa Pilipinas pa kami. Teka, marunong ka ba magtagalog? Nahihiya akong tanong. Tumango ako sa kanya. Opo, walang alangan kong sagot. Napangiti na naman siya. Sigurado ako matutuwa si Diana kapag nakilala ka niya. Nakangiti pa rin niyang sabi sa akin. Inisip ko kung sinong Diana bang tinutukoy niya. Nganitian ko na lamang siya dahil hindi pa ako nakakasabay sa mga usapan. Baguhan pa ako dito at walang kaalam-alam.
While I was away, everything was okay here, auntie? Agaw pansin ni Marcos sa matanda. Yes, senyorito. Tara na sa loob at tanda ng dinner ninyo. Nakangiti pa rin tong pagayaya. Inawakan pa ako sa kamay kaya medyo nabawasan ang pangamba ko. Pinakilala niya rin ako sa 7 pa nilang kasambahay. Grabe ang lawak ng bahay nila. Parang sa pelikula ko yung nata napapanood, yung ganitong klase ng bahay eh. Tahimik lamang kaming kumain at di ko na rin nakita pa sina Arthur at Ronald. Di ko na rin sinubukan na magtanong. Pero ang curiosity ko sa mansyon na ito'y baka natabunan na ako sa taas nito. Nang matapos kaming kumain, sinamahan niya ako sa magiging kwarto ko. Pero nagulat pa ako dahil sa iisang kwarto lang kami matutulog. I will sleep with him. Halos hindi mabilang ang daming bakanting kwarto at kailangan pa makishare ng room sa kanya. Hindi to pwedeng mangyari. Bakit kailangan ko matulog sa kwarto mo? Madami namang kwarto dito ah. Pabalong kong sabi habang nakasunod sa amin ang 2 pang kasambahay na may daladalang gamit ni Marcos. Hindi kita kinidnap para ipreso lamang dito. Diretso niyang sagot. Then what? Pagalit kong tanong. Nakakairita kasi ang lalaking ito. You will be my woman from now on, he said and evilly smirked. Marcos! Napalakas ang pagsambit ko sa pangalan niya kaya't napatingin sa amin ang mga kasambahay. I smiled at them. Ayaw naman magmukhang tanga kaya walang pinag-aralan sa harapan nila kaya ngumiti na lang ako na matamis sa kanila. You may go, utos ni Marcos sa 2. Agad-agad na lumabas ang 2 at naiwan kami sa malawak niyang kwarto. Iginala ko na ang paningin. Nakakamangha pa rin ang kwarto niya. Kahit mag-catwalk pa ako dito or maglaro ng football, pwede kong gawin sa lawak ng kwarto niya. May sariling living room at ang bawat paligid kumikinang. Tinuro niya sa akin ang isang pinto. That was the closest. Tinuro naman ang isa pang pinto. And bathroom, he added. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, pumasok ako sa kabilang pinto. Sa may closet. Nakasunod naman siya sa akin. Pero napahinto ako na maalalang wala akong mga gamit na dala. Ano kayang susuotin ko ngayon? Napapailing akong lumingon sa kanya. I don't have any clothes. Anong susuotin ko ngayon? May kasamang inis na tanong ko pa sa kanya. Open it. Sabay turo niya sa kulay silver na cabinet. Kumunot ang noo kong napatingin sa kanya. Tumango siya sa akin sabay nguso sa cabinet na nitukoy niya. Sinunod ko yung buksan ng tinuro niyang cabinet. Namanghang mata ko di halos makapagsalita o may korap pa lang ang mata. It was full of dresses and clothes, iba-ibang disenyo. Nasa tingin ko'y puro mamahalin ng mga ito. May mga iba-ibang bags at sapatos, from high heels to flats. I scanned all of it. Hindi ako makapaniwala. Paano kaya siya nagkaroon ng ganito? Does he bring a lot of women here? Whatever, it's none of my business. Lumingon ako sa kanya. Nahuli kong nakatingin to sa akin. That's all for you. Mahina niyang sabi sa akin na hindi bumibitaw ng titig. Ngumisi ako. For me? How long will you keep me here? Matapang kong tanong. Mas lumapit pa siya sa akin at kinakabahan ako na napatras sa cabinet. As long as I want. Seryoso pa rin tong palapit ng palapit. You can't do this to me. I have a family waiting for me, worried of me. Abandon them and live with me. Have you heard what you've said? Matapang kong sabi. Tinambasan kong paninitig niya sa akin. I don't mind. Of course, you're mine now. Nilagay niyang hintuturo sa baba ko. Ginagapangan ako ng kaba at ng takot. Malakas kong tinabig ang kamay niya na siya namang ikinagulat niya. Do you think mapapasunod mo ko? Sabay ngisi ko. Kung kanina kinakabahan ako at natatakot, ngayon hindi na. I need to fight him. Hindi ako po pwedeng matakot sa kanya. Hindi. Hindi. We'll see. Sabi baba niya sa mukha at siniil ako ng halik. Hindi ako makagalaw. Para akong ipinako sa krus sa mga oras na ito. It was my first kiss and he was my first kiss. The man I hated the most was my first kiss. Oh no! I cursed to myself. I can't believe this. Why does my fate become horrible? What sin did I commit? At bakit ako nagkakaganito? Naramdaman ko ang paggalaw ng labi niya na para bang gustong pasukin ang loob ng bibig ko. Hindi ako tumugon sa halik niya. Not because I don't want, but because I don't know how. Naramdaman ko isang kamay niya. Hinapit ang bayawang ko habang hindi tumitigil sa kakahalik sa akin. At ang isang kamay na may tumaas sa likod ng ulo ko para mas idiin pa ako sa kanya. I heard him groan, begging to open my mouth and kiss him back. But suddenly, tears fell out of my eyes. Wala akong emosyon hanggang sa naramdaman ko, nabasa na rin ang pisngi niya nakadikit sa akin.
He stopped and cursed. Tinitigan niya ako. Madalim ang mukhang nakatitig sa akin. Samantala mga luha ko'y patuloy pa rin sa pag-agos sa magkabila kong pisngi. I am silently crying when I heard him let out a deep sigh. He cursed multiple times. Tanging naririnig ko, then he walked out of the closet. Nasundan ko pa ang pintong nilabasan niya. Dahan-dahan akong umupo sa sahig at pinulupot ko ang mga kamay sa binti ko. I silently cried. Masakit sa loob ko ang nangyayari sa akin ngayon. Hindi alam ng papa ko nasaan ako. I was kidnapped by this heartless man, this ambitious man. I hate him for doing this to me.